darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah. Ang lahat ng kasalutan ay kinasihan ng Diyos na mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran ng Diyos upang ang pagtao ng Diyos ay maging ganap at nasasangkapang lubos sa lahat ng kanyang mga gawang mabuti. Lahat ng mga gawang mabuti. John 3 verse 21. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag ang kanyang mga gawa. Inaayos sa Diyos. John 3:16. Sapagkat gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay. Nabinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamag kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 1:14. So simula yung salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Naging taong salita at tumaang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Ako siyempre Romans 8:9. Ngunit kayo wala sa mga kundi nasa Espiritu. Yamang natili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung sino man walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. 1 Peter 5:8. Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang diablo na iyong kaaway at tulad ng iyong ubuungan, tulad ng iyong gumagala at umuungan na humahanap ng kanyang malalapa. 1 Corinthians 12:3. Kaya't nais ko manawaan nyo na walang makapagsasalita sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos at na nagsasabing si Jesus ay supay si Jesus at walang nakapagsabing si Jesus ay Panginoon maliban sa pamagitan ng Espiritu Santo. 1 Corinthians 12:13. Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Mga awit 1, 2, 3. Straighten ko ba yon? Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umupo man sa upuan ng mga manunuya. 2. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. 3. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon naman di nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. John 1:17-3.
At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Hesukristo na iyong sinugo. Oh, Dad, last. Sinabi. Si Mami Rakan daw. Job 28 verse 28. At sa tao ay sinabi niya, narito, ang takot sa Panginoon. Ang takot sa Panginoon ay siyang karunungan. At ang paghiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. Okay po. Alright, so yun po yung mga Bible verses na minimemorize natin. So actually, gusto ko idagdag yung Titus 2, 11 and 12. Marami akong gusto idagdag sana pa. Hindi ko lang nadadagdag. So, memorize nyo na po yun para pag madagdag na, madali na lang. Sige po, so good afternoon and welcome po ulit sa ating Bible study. So, ngayon magpapatuloy tayo no, sa John chapter 1, verse 14. So, ayun po, kanina nag-send po ako ng mga questions kasi yun din po yung mga tanong na pinipilit ko ding alamin dahil sa pag-aaral ko din po. Ayun yung mga nakita kong mga bagay or tanong na nararapat na malaman natin at nararapat lang din na ating masagot at nararapat lang din na meron tayong tiyak na kaunawaan patungkol po doon. Gaya nga ng sabi ko kanina, John 1:14 ay puno po ng ano bang tawag dyan? Napakaraming theological na bagay na atin pong malalaman. So, siguro sa hapon na ito, verse 14 lang din ang ating mapag-uusapan. Possibly, siguro, titingnan po natin. So, I hope and pray na nag-aaral po tayo. Actually, hindi pa ako natapos sa 14. Kanina po ako basa ng basa. Siguro from 1 p.m. hanggang 4. Pero hindi ko pa natapos yung verse 14. So, doon nyo po makikita na sobrang lawak at dami nating dapat aralin, basahin. Ayun lang. So, totoo po yun. Ganun po talaga dapat, no? So, sige, magpapatuloy tayo. Basahin natin yung 14 hanggang 18 muli. Kasi malaki din yung tulong ng verse 15, 16, 17, at 18 para po maunawa natin yung 14. So, ganyan po siya kaganda ng salita ng Panginoon. So, sige, basahin natin yung 14 to 18. Pakibasa, Jamie. 1, chapter 1, 14 to 18. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at sumigaw, "Siya yaong aking sinasabi, ang dumarating na kasunod ko ay naging una sa akin sapagkat siya'y nauna sa akin." At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Walang sino mang nakikita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Let us pray. O Diyos, Ikaw po ang dakila at tunay at nag-iisang Diyos. Gawin mo po sa aming puso ang lubos na pagnanais na makita po ang iyong kaluwalhatian. Lubos na pagnanais
na maintindihan ang mga bagay na patungkol sa iyo, Panginoon. Bigyan mo po kami ng puso at naway sa iyong biyaya ay ipakita mo po sa amin, patuloy na ipakita mo po sa amin ang iyong kaluwalhatian, ang iyong biyaya at ang katotohanan na ikaw, katotohanan na nagmumula lamang sa iyo, O Diyos. Na ito'y lubusang pumuno sa aming mga puso at isipan, ng aming mga buhay ay mamumuhay para sa iyong kaluwalhatian, na naayon sa iyong katotohanan sa pamagitan ng iyong biyaya. O Diyos, ikaw magbigay nito sa puso ng iyong mga binuhay, at tunay nga na ito ay mangyayari at nangyayari. Salamat, Panginoon, lahat ng ito'y biyaya mo lamang. Purihin ka, O Diyos. Purihin ang iyong anak, purihin ang Espiritu Santo. Salamat, ito ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so verse 14, no? At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. So kanina po, meron po akong sinend na question. So I think that was 2:50 p.m. So siguro naman mahaba pa, medyo, pero kakaunti lang talaga yung oras na yun, no? Sa 1 hour and 40 minutes. Pero sana somehow meron tayong mga napag-aralan patungkol dito. So ayun lang, encourage ko lang po ang bawat isa na tanggalin na po natin yung ugali natin dati na kasi dati ganito rin po ako, yung parang sinasagot yung mga salita na ayon lang din sa mga narinig ko dati, or alam mo yun, yung pag-i-interpret ng salita ba na katulad lang talaga kung paano ito tinitingnan ng mga tao na hindi naman talaga or wala naman talagang pagsasaliksik or paghahanap sa Panginoon. So let us study na punong-puno ng panalangin na turuan tayo ng Panginoon. So yun po yung ating yun yung sana nangyayari na po sa atin. Okay, so ang unang tanong ko po is, ano pong ibig sabihin ng naging tao ang salita? Ano pong ibig sabihin nun na naging tao ang salita? So malaking tulong po talaga na matingnan nyo yung Greek o yung original na pagkasulat nito. So sana na nagtutulungan kayo as family kung hindi man nyo alam paano gumamit ng mga applications. Kasi natatandaan ko, ine-encourage ko po talaga yung mga anak na tulungan, yung mga parents na turuan sila paano gamitin yung mga mobile applications na ginagamit natin. So sana ngayon ay nai-apply na natin iyon, na magtulungan tayo sa pag-aaral. So yeah, ano pong ibig sabihin na naging tao ang salita? Sige po, unmute nyo lang po. Sa John 1, makikita natin na ang tinatawag na salita talaga na tinutukoy doon yung si Jesus talaga. Si Jesus ang salita, at yun ay nahayag sa pamagitan ng salita rin, at nakasama niya ang Diyos. Yun ang tinutukoy sa John 1:1 na si Jesus ay ang salita. Okay. So, yung parang sagot po ni Tito Bong is yung salita ay naging tao sa
pagkakakilanlan ni Jesus, no? So, si Jesus po, ang Panginoong Jesus ay tao. So, siya ay ang salita na sinabi sa John 1:1 na kasama ng Diyos at siya ay Diyos at siya ay naging tao sa pagkatao ni Jesus. So, yun po yung unang sagot, in which tama po yun. Yun po talaga ang nangyari na sinabi nating naging tao ang salita. Ibig sabihin ng salita na siyang kasama ng Diyos at Diyos ay naging tao katulad natin. So, sa sagot po na iyon, susunod po yung tanong na anong ibig sabihin ng si Jesus ay tao? Na ano po yung ibig sabihin ng si Jesus ay tao? Siya po ba ay katulad natin? As in, katulad natin? Or siya po ay special na tao? Or, yun muna yung tanong ko po. Sige, ito na muna. At ano bang mas maganda unang tanong? Okay. Sige, yun na lang po muna. So, ano pong ibig sabihin ng si Jesus ay tao? Siya po ba ay katulad natin na tao? No? Kapag sinabi mong si Jesus ay tao, yun ba ang ibig kahulugan nun? Ang salita ay naging tao, no? At si Jesus ang tao, ay tao. Siya ay naging tao upang ipakilala sa atin, upang makilala natin ang Diyos. Si Jesus ay ang buhay na salita ng Diyos. No? No. Apo. So, yun po yung parang isa sa mga ministeryo or yung dahilan, no? Or purpose bakit po pumunta or naging tao ang Panginoong Jesus. So, tama po yun. Pero yun nga po, parang gusto ko po kasing maging malinaw sa bawat isa sa atin. Anong ibig sabihin na si Jesus ay tao? No? Ano yun? Siya ay tao. Katulad ba natin? Sige po. Katulad din natin. Kasi nung nadama niya kasi yung kung ano yung nararamdaman natin bilang isang tao. Naramdaman niya yung hirap, yung pasakit, pati yung yung kamatayan eh. Naramdaman niya yung paghihirap, yung bilang isang normal na tao. Pero doon yung pagiging tao niya ay may merong parang kasi kung tatanungin mo talaga yung limitasyon ng pag-iisip natin, nahirap sabihin na tao siya tapos Diyos. Kumbaga yung limitado yung pag-iisip natin na hindi natin kayang unawain talaga yung pagiging tao niya at pagiging Diyos. At talagang siya lang talaga yung nakakaalam na lahat ng bagay. Pero doon nga pinapakita na doon sa pagiging tao niya, naramdaman niya lahat andun lahat yung sakit, yung mga labis na yung inalapusta siya, naramdaman niya yung gano'n. At yung kalikasan ng pagiging tao at yung kalikasan ng pagiging Diyos. Kung makikita natin sa buhay niya sa salita, may dalawang kalikasan kasi narito siya yung kalikasan niya bilang isang tao
at ang kalikasan niya bilang isang Diyos. Yung kalikasan niya bilang isang tao, yung naramdaman niya yung pag-aalipos na sa kanya, yung bilang isang tao na nararamdaman din natin na masakit. At meron ding kalikasan siya na bilang isang Diyos naman na yun nga, nagpapagaling siya, gano'n, at nag-ahayag siya ng mabuting salita na nakakapagbigay sa atin nagbigay sa atin ng katotohanan at katwiran sa kaligtasan. Kumbaga, yun lang, yun pa. May parang dalawang kalikasan. Okay po. Sige na, thank you Tito Bong. May dagdag kayo, Tol? Si Daddy daw, meron daw dagdag. Si Jesus ay naging tao, no? Pero siya ay distinct. Ibig sabihin, siya ay iba. No? Pagkat siya ay puspos ng biyaya at katotohanan. Siya yung nagre-represent ng balance na grasya at katotohanan. Balance. Balance. Meron siya ay nagpo-possess ng kasi para magkaroon ng totoong Christianity, no? Na mayroong biyaya at mayroong full of grace and truth. Ang galing. No? Kasi kailangan yun balance. Ay, nandito na ako sa ano. Inunahan mo. Sige na, mamaya na yun. Sige, Tol. ang tanong ay tao. Yung sa pagiging tao ng salitan. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin kung ano ba yun, Tol, kung katulad ba natin or meron bang kaibahan or kung ano. Malaki. Parang ganun. Definitely malaki ang kaibahan. Siya ay natatangi, no? Natatanging anak ng Diyos. At doon sa pagtatangi sa kanya ay karapat-dapat lamang sapagkat siya ay Diyos, no? Nabasa natin sa John 1 verse 1. Wala tayong ibang nakita doon, walang ibang witness doon kundi ang Diyos lamang. Wala tayong nakita doon sa simula ay ang salita lamang, no? At ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Wala po tayong nakikitang tao doon. Nakita natin yung tao sa verse 3 na yata, no? 3. Yung verse 3 na. Ipakita mo nga yung verse 3, Tol. Ay, kahit yung 2 tsaka 3 na rin. Lahat ng mga bagay, yan. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. So sa unang verse ng John 1, wala tayong nakitang tao doon. No? Walang witness kundi yung triune God na kilala natin at yun ay ang Diyos. Saan pa lang dumako yung tao? Doon na sa lahat ng mga bagay, sabihin all creation and human as we are, ang tao ay isang creation po. Ibig sabihin, iba po talaga ang Panginoon sapagkat hindi siya creation. Okay? Ang pagiging flesh niya ay hindi nangangahulugan na siya ay nilikha. Siya nga po ang lumikha eh. So dapat maging malinaw sa atin yon. Ngayon, kung ang tatanong sa atin, anong ibig sabihin na naging tao ang Diyos? In light of the truth of the gospel, no? For your iniquities ang ating kasalanan ay ang nagpahiwalay sa atin sa Diyos. So yung pagiging at naging tao ang salita. Ito ay pagpapakita na God, ang Panginoon ay alam niyo yun, siya ay pumunta dito sa atin upang siya ay makita natin, luwalhatiin natin. So para sa akin yun ang ibig sabihin nun. Yes, siya ay tao pero iba siya. Hindi siya creation. He is the creator. And ang kanyang pagiging tao ay pagpapakita na ang Diyos ay tumatahang kasama namin.
Ibig sabihin, dun natin mako-quote yung word na mediator. 'Di ba? The word became flesh. Ibig sabihin, merong intermediate or merong mediator. Ang ibig sabihin nun, wala kasi talagang connect, no? Walang connection ang spiritual world to the visible world, no? Wala pong connection 'yon. Nagkakaroon lang ng connection 'yon dahil nga merong John 1:14 at naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kung wala 'yon, wala tayong kaalam-alam, no? Wala tayong kaalam-alam tungkol sa spiritual world. Why? Because we are dead spiritually, no? Kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So yung pagiging puspos ng biyaya at katotohanan, bakit natin nasabi yon? At bakit sinasabi yun sa atin dito sa verse 14? Sapagkat naging tao ang salita. Okay? Kaya lang ito naging biyaya sa atin kasi nga ang Diyos na mismo ang naging tao, no? At tumahan. It is His initiative. Walang nagsabi sa kanya, walang humiling sa kanya sapagkat sa mundo ay walang humahanap sa Diyos. Roma 3, no? Wala ni isa ang humahanap sa Diyos. So, yun lang yung yun lang yung may dadagdag ko sa John 1:14. Amen, amen. So, maraming salamat po sa lahat ng sumagot at nagbigay ng sagot. So, ayun po. Ang purpose ko lang talaga, bakit ko po tinatanong yung tanong na iyon is para magkaroon talaga tayo ng malinaw na pagkakaunawa. Kapag sinabi mong si Jesus ay tao. So, napaganda na narinig natin na kapag sinabi nating si Jesus ay tao, hindi siya katulad natin na nilikha. Okay? Yung pagiging tao niya is hindi product or hindi resulta ng paglikha sa kanya. But, kung matatandaan niyo yung verse na dinamitan niya yung sarili niya, no, ng katulad ng sa atin. So, gaya nga po ng sabi, yung pagiging tao ng Panginoong Hesus ay hindi pagbabawas or hindi pag-degrade or hindi pagbababa ng kanyang estado nung una na siya ay Diyos at then bumaba siya na naging tao. I mean yung nature niya, no? Hindi po, but ang pagiging tao ng Panginoong Hesus ay pagdaragdag sa kanya pong nature na kanyang dinamitan ng sarili niya gaya ng sa atin na yun nga, yung tinatawag natin na, yung tinatawag dito na naging tao or sa English translation, flesh. So, yun po yung binabanggit doon. And gusto ko lang po ibalik yung sinabi din ni Tito Bong na yes, tama po yun na nung si Jesus po ay tao, meron po siyang or siya po ay kumbaga may dalawang ano yung Tagalog na ginamit ni Tito Bong kanina? Nature? Ay, ano yung Tagalog? Ano po yung Tagalog niya po na ginamit? Kalikasan. Yes. So, may dalawang kalikasan. And dapat ito ay maging malinaw sa atin, no? Na nang si Jesus ay nandito, even ngayon na siya ay nasa langit, taglay niya po yung dalawang kalikasan. Na siya po ay Diyos at siya ay tao. Now, doon po papasok yung puspos ng biyaya kasi kung hindi po nangyari yon, wala pong kaligtasang mangyayari. Kasi nga, yung sinabi na siya'y Diyos at kanyang idinagdag, yun na lang gamitin natin na word para mas maging malinaw. Yung dinagdag niya, yung anyo ng tao sa kanyang kalikasan, is, doon po nagsimula, or yun po yung naging daan kung saan meron na po tayong tinatawag na bridge or tinatawag na mediator, no, tagapagpamagitan. And sabi nga sino ba nagsabi dito? Meron akong nabasa kanina, napakaganda yung pagkasabi kasi. Okay.
ang sa ano no, yung sa napaka lawak at napakadakila at gandang plano ng Panginoon na nararapat lang talaga na si Jesus ay Diyos at tao dahil nga po si Jesus siya yung perfect representation ng Panginoon, ng Diyos sa tao. You see? And si Jesus naman bilang tao is ang naging representation ng tao before God. So you see nakikita niyo yung, alam niyo yung ganun, ano talaga, yung plano talaga ng Diyos ba, no? Yung providence niya, no? Na ginawa niya iyon. So, kaya nga po, mahalaga na maunawaan natin, siya po ay tao, and then dagdag ko lang po yung sinabi ni Tito Bong kanina, nagaya natin, yes, sa kanya pong divine nature, siya po ay infinite, siya ay blameless, siya ay perfect. Totoo po yan. And hindi po yun nawala sa kanya nung naging tao siya. Hindi yan nawala, okay? But then, in his human nature, yes, nandun din po na possess niya yung kabaliktaran na siya po ay finite. Ibig sabihin, hindi po siya, kaya nga po siya namatay, di ba? Kasi kumbaga may hangganan, no? May limit siya. And so, may kahinaan din siya. Nagaya natin, yung example ni kanina ni Tito Bong, nasasaktan and nag-undergo din siya ng process ng alam niyo yun, yung pag-learn. Okay? Actually, Tol, meron akong iano mamaya. May narinig ako na preaching kay John MacArthur and medyo magkaiba sila ni R.C. Sproul patungkol doon sa, mamaya na lang, mamaya ko sasabihin yan. Pero gusto ko lang po i-point out sa sinabi din ni Tito Bong kanina, no, na meron lang po talagang exemption sa kanyang pagkatao at yon ay yung kasalanan. Yung nature ng tao na makasalanan, yun po ang wala sa kanya. Okay? He is without sin. And paano yun nangyari? Again, sa providence po ng Panginoon, siya po ay iniluwal or inana dito sa mundo sa pamagitan ng virgin birth, in which sa kanyang pagkatao, doon siya, yun ay nangyari sa pamagitan ni Mary, di ba? But siya po ay hindi galing kay Jose, kay Joseph, bagkus siya po ay galing sa Ama sa pamagitan ng pagkilos ng banal na espiritu. Nakalimutan ko lang yung term na ginamit doon. So, and sabi rin ng maraming theologians na yun nga po, ang exemption lang talaga or except yung hindi lang talaga niya na na inherit, tawag dyan yung hindi inherit, but wala sa kanyang pagkatao is yung kasalanan. So, yun yung wala, okay? Kasi kapag sinabi po natin na sa kanyang pagkatao katulad natin na makasalanan, well then hindi na po siya magiging karapat-dapat, no? Hindi siya magiging karapat-dapat na maging mediator or hindi rin po magiging katanggap-tanggap yung handog na ginawa niya or sacrifice na ginawa niya sa kanyang katawan at sa pamagitan ng kanyang dugo. So, yun po yung ibig sabihin po ng si Jesus ay tao. Okay? So ito, i-open ko lang to, Tol, since nandiyan ka rin. Kung matatandaan niyo po, I think natandaan ko, Tol, sinabi mo sa pagiging, yun nga, yung human nature ng Panginoong Jesus. Ano siya? Kumbaga, yung estado niya is katulad nung yung nilikha, yung tao na wala without sin, yung bago pa makurap. Kaya 'di ba, I think yung topic natin doon is yung nakikipagdiskusyon siya sa templo ba yun or sinagoga. Tapos nakikipagdiskusyon siya sa mga teachers, no, yung mga yun nga, mga teachers doon.
And then, parang natatandaan ko, although siya po ay nasa anyo ng 12-year-old na bata, pero sa kanyang mind, sa kanyang pag-iisip, ay parang, ano yung tawag doon? Yung parang advanced, no? Or kumbaga, mature, na madali niyang, basta yun yung parang natatandaan ko doon. Siguro, hindi ko alam kung magkaiba ba sila or compliment lang yung pagsabi din ni John MacArthur. Kasi narinig ko sa preaching niya, nasabi niya, dumaan din talaga siya sa pag-learn. Parang ang pinoint out niya na verse is yung sa Luke pa rin, no, na parang lumago siya sa kaalaman, sa wisdom, parang ganun ba. So, siguro wala namang contradiction or what, pero yun lang, gusto ko lang din marinig tol ulit yung na-share mo patungkol doon na related sa nature ng pagkatao ng Panginoong Jesus. Kasi para maganda na ano din sa malinaw. Okay. So, patungkol naman doon, no. Actually, sabi nga sa naaral natin, it is only Luke na merong account nung siya ay bata na nakikipagdiskusyon sa mga matatanda at mga, alam niyo yun, yung mga, kumbaga, mature na. No? Yung maturity na alam kasi natin, no, sa ating pagiging laman, ay yung mature na laman. Okay? Pero, I believe there is a verse, parang kababasa ko lang rin yata, na be infant in sin, but be mature in your spiritual. Parang ganun eh. Parang ganun yung focus nung ano na yan. Ewan ko lang kung na-translate ko ng tama. Pero, yun nga, ang Panginoong Jesus ay tunay na naging laman at hindi niya ito ikinuwenta na isang kawalan sa kanya, kundi pagdaragdag sa kanya. No? Hindi niya inano na maging, alam niyan, yung mawala sa kanya hindi nawala, pero syempre sa pagiging tao niya, siya ay meron talagang tinatawag na pagpapakababa. Okay? Ito po ay pagpapakababa, no? Kasi obvious reason, we are just flesh, no? And spirit is kumbaga nasa taas. Lagi talaga nating titingnan yung ano na yon, yung relativity na yon, no? Na we are created being, tayo ay nasa mundo at ang Diyos ay nasa mga langit, no? Siya ay nasa langit. No? Kaya nga Ama namin na nasa langit, sumasalangit. Meron talagang ano yun, kumbaga ibang-iba talaga siya. Kaya meron talagang pagpapakababa. Siya ay mula sa taas, siya ay pumarito sa lupa at nagpakababa. Meron po talagang condescending, no? Basta yun. And yun, actually hindi yun contradictory yung sabi ni John MacArthur. Yes, siya ay talagang naging bata, no? Hindi naman siya yung 1-year-old siya nakakapag-reason na siya, no? Hindi po ganoon. Ang ibig lamang pong sabihin din ni R.C. Sproul, dahil nga siya walang kasalanan, hindi siya kaaway ng Diyos. Ibig sabihin, nagsasalita sa kanya ang Diyos. No? At dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay nalayo sa Diyos. At hindi natin mawari ang kanyang wangis. So, hindi ko po sinasabi na yung 12 years old na Jesus Christ, may utak siya or brain na may 30 years old na immaturity. Because yung flesh, no, yung nature ng flesh, it is, talaga, merong growth na tinatawag. No? Unlike Adam, no, na talagang, na even Adam, no, siya ay hindi naman siya naging bata pa, no? Siya ay isang adult na nung siya ay hiningahan ng Panginoon, siya ay naging adult, pero tumatanda si Adam. Okay, may pagtanda pa rin, may pag-mature. Ewan ko lang rin kung tama ba 'tong sinasabi ko. Or baka dahil tumatanda dahil meron ng kasalanan, no? Pero sa pagkakaintindi ito kasi pagkakaintindi natin sa flesh is kung ano lang talaga yung pagkakaintindi natin. Ang tao, sinisilang, lumalago sa kanyang edad, pero hindi linear 'yon.
No, hindi linear 'yon. Actually, there will come a point na kahit sa pagtanda mo, bumabalik ka sa iyong pagkabata, no? Nagde-degrade yung iyong utak. That is how we understand. Kaya nga our hope is the glorified body. And na alam natin it is still body na created by God for us, that it will last in eternity, no? Ito po ay for eternity. And alam natin na hindi to katulad nung ngayon, pero hindi natin yun naiintindihan. Bakit? Kasi wala pa tayo dun sa katawan na yun. Wala pa tayo dun sa flesh na iyon. Glorified flesh. And so, we only understand according to our flesh. Okay? But Jesus Christ, His flesh is not corrupt. Okay? That's why He is kaya talagang mature siya in comparison with those who are mature but with corrupted with sin. So, ewan ko, hindi ko na masyado siyang ma-elaborate, pero ganun ko lang siya naiintindihan din. So, kumbaga parang namamangha sa kanya, nasasagot niya. Kasi nga, hindi naman siya katulad natin na kumbaga nadungisan, no, ng kasalanan, pero siya, since siya ay tao, ngunit siya ay walang kasalanan, so parang gano'n na lang yung pagkakaunawa niya sa salita ng Diyos. Parang gano'n ba, Tol? And kumbaga yung revelation sa kanya, pag ipapaintindi, parang gano'n ba? Yes. I believe ito na lang kung sa sa wika natin, yung maturity ni Jesus Christ, yun yung linear talaga, no? Kumbaga, pataas ng pataas. As he grow older, as he dive into the scriptures more further, lalong pataas ng pataas siya. No? Unlike man is fallen, no? Nag-fall na talaga ang man. At ang umaakay talaga sa atin ay ang Diyos, no? Ang Diyos na lang umaakay sa atin. But we will always fall. And the good news is He will always kumbaga hindi niya tayo bibitawan hanggang sa huli, no? Kaya talaga yung Ordo Salutis, it is order but wala po tong cut, no? It will be in completion. Lahat ng ito ay para sa kaligtasan natin, at sa kaligtasan na ito na binigay sa atin, tayo ay mamubuhay to the fullest, no? And that is our hope. At hindi pa natin nakikita yon. Walang taong makakita nun. Okay? Sa mundong ito. At least sa mundong ito. But maybe in new earth, new heaven, we will all be, alam yan, makikita natin yung glory na yun, yung glorified body na yun. Okay. So, ano yun, Dad? Okay, alis na. Sige. So, yun po, no? Naunawaan niyo po ba yung naging diskusyon patungkol sa naging tao or yung patungkol po sa pagkatao ni Jesus? Naunawaan niyo po ba? Sige, tanong po kayo, no? Kung may mga tanong po kayo patungkol doon. Pero yun po, pinakamahalaga na lagi nating tandaan, God-man siya. No? Nung nandito siya, hindi siya huminto sa pagiging Diyos niya. Siya ay Diyos. Kailanman hindi yun nawala sa Kanya. Kailanman hindi yun bumaba. Kailanman hindi yun pagpapakita na siya ay mababa sa Ama. Okay? So, and then, yung sa pagkatao niya naman, mahalaga po na maunawaan natin na yes, katulad natin na nag-grow, na may process do ng paglago, pero siya po ay walang kasalanan. Okay, wala po siyang kasalanan. And so, yun, ganun, siguro ganun na lamang din talaga ang kanyang pagkaunawa sa salita ng Diyos dahil, yun nga, kung ating isipin, God can really communicate and reveal sa Kanya kasi wala naman siyang kasalanan eh. Di ba? Kung atin po bang i-kukumpara sa atin,
Kaya gano'n na lamang kalawak or naunawaan niya yung katotohanan ng mga kautusan at mga propeta na naisulat na. Kaya nga, ipinaliwanag niya yun sa kanyang mga alagad. Di po ba? And ang Holy Spirit po is, ang banal na Espiritu ay nasa kanya. No? So, yun po yung mahalagang bagay na atin pong maunawaan patungkol dito sa naging tao ang salita. At dagdag ko lang po, no, kung babasahin niyo po, kung inyo pong maano, ito po ay sulat ni John the Apostle, di ba? Ito po ay sulat ni John the Apostle. At kung papansin niyo po sa lahat ng sulat niya, John, ito, tapos 1st, 2nd, 3rd John, doon niyo po makikita na ang pinaka-point talaga na pinupunto ni John the Apostle is Jesus is God. Jesus is the Son of God. Yan po talaga ang pinupunto niya dito sa kanyang mga sulat. Kaya kung papansinin niyo, kung babalikan niyo po, 'di ba sinabi niya sa 1 John, sa 1 John chapter 1, 2, 3, 4, 5. Makikita niyo po doon na sinabi niya na kung sino man ang naghahayag na si Jesus ay hindi naging tao, siya ay ang anti-Kristo. You see? Okay? At sinabi niya kung sino man na naghahayag na si Jesus ay naging tao, hindi ko lang maano kung yun ba, nabasa sa 1 John, naging tao na si Jesus ay anak ng Diyos, siya po ay magkakaroon ng kaligtasan. So you see? And then John 17:3, di ba? John 17:3, na makilala ka na nag-iisa tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. So doon niyo po talaga makikita yung nasa isipan ni John the Apostle nung sinusulat niya to, na gusto niya talagang maipakita that Jesus is God and Jesus is the Son of God. Kaya nga po, di ba, sa unang 14 verses ng John, ito, ng gospel writing na ito, ang pinakaunang 14 na verses, doon nyo po makikita na pinakita doon ni John, the Apostle, na si Jesus ay nandun na noong una pa, di ba? At kasama niya ang Diyos, at siya ay Diyos. Kaya nga po, John 1:1, di ba? Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. That's the purpose. Okay? Kaya mahalaga po na naintindihan natin na siya ay Diyos at siya ay tao. Kapag meron po kayong ibang Jesus na nakikilala, at kung meron pong ibang mga naghahayag na si Jesus ay tao lang, si Jesus ay nag-anyong tao lang, si Jesus ay tao dito pero nung bumalik siya sa langit, siya ay Diyos na ulit. Pag may mga ganun pong turo, yun po ay maling Jesus. Lahat po ng iyon ay tinatawag na anti-Kristo, anti-Christ. Kaya ganun na lamang po ang pagbibigay natin ng diin ngayon sa salitang naging tao ang salita. Kaya kasi para ang bawat isa sa isa sa atin, maunawaan natin ito ng maigi at tunay. Kasi you know what? Kung hindi natin ito naunawaan, at kung hindi natin ito natatanggap, wala po tayong kaligtasan. Ibig sabihin, itong pinag-uusapan natin is napaka-importante para po sa ating kaligtasan. Kasi if ang nakikilala mong Jesus ay iba, ang nakikilala mong Jesus ay hindi Diyos, yun nga, yung mga sinabi ko kanina, then hindi ka po ligtas. Kaya ganun po kadelikado, ganun po kahalaga na maunawaan natin kung anong ibig sabihin na naging tao ang salita. Okay? So, that's why ganun po katindi yung oras na binibigay natin dito. So, tatanungin ko po kayo, na uunawaan nyo ba talaga at tinatanggap nyo ba ito? Or may pag-aalinlangan pa? Or hindi nyo pa po ba naunawaan? Pag-usapan natin, no? Ipapaintindi naman yun ng Panginoon sa pamagitan ng ating pag-aaral. Clear na po ba sa inyo na ang naging tao ang salita?
Clear na po ba? Malinaw na po ba? Sure na po kayo? Okay. Okay? That's very important. Okay? Okay, so kung wala na, yes, may the Lord continue to reveal at ipaintindihan sa atin lalo. Okay? So, okay. Patuloy tayo. At nakita namin at tumahang kasama namin. Okay, ano po ibig sabihin ng tumahang kasama namin? Tumahang kasama namin. Ibig sabihin po nun, Kru. Sige, tumahang kasama namin. Yun, naging tao siya. Yun na yun, naging tao siya. Kasama natin. Yun po ba? Siya ay tumahang kasama natin dito sa totoong physical na place ba dito sa mundo. Na siya ay nagpakatao at nakaranas ng mga paghihirap, sakit at nakaranas din siya ng mga panunukso, pero siya ay walang kasalanan. Okay. So, kumbaga, parang sinabi ni Mami, yung reality na nandito talaga siya. No? Parang ganon. Yes, tama po yun. Hindi po yun mali. No? Pero may gusto lang po akong marinig, kumbaga, patungkol po doon sa, yun nga, pag-exegesis natin, no? Yung original na pagkasulat, baka meron po tayong natutunan mula doon. So, meron po bang nakapag-search or meron po bang nakapagbasa? Okay. So, di ba sabi diyan, tumahang kasama namin, no? So, yung Greek word po ng tumahan is kino or iskeno, basta iskino, nang ibig sabihin po, tabernacled. Tabernacled. So, related po siya doon sa tabernacle. Mahalaga siya. Kaya nga po, binigyan din natin ng diin. Sa English po, ang ibig sabihin po ng skino, to live temporarily. Ibig sabihin, mamuhay ng hindi permanente. Okay? So, doon pa lang may kita nyo na yun po talaga ang nangyari. 'Di ba? Hindi naman siya nanatili dito sa mundo, but siya po ay temporary lang, no? And amazingly, yung salita po ng na tabernacle, kumbaga, okay, tanungin ko po sa kayo, naalala niyo po ba ano po yung tabernacle? Anong tabernacle? Sige po, sagot po kayo. Tabernacle. Ano yung tabernacle? Sa Old Testament po, parang doon nagdadwell yung Spirit ni God. Okay, so lugar kung saan nagdidwell yung presensya ng Panginoon. Yun yung sinabi ni Yana. Yes, tama. Ano pa? Parang yun yung function. Yun yung function. Pero ano yung tabernacle? Yun yung function ng tabernacle. Pero ano yung tabernacle? Place of worship. Okay, place of worship. So yung tabernacle po is lugar. Pero hindi siya lugar na pero yung tabernacle po is actually, sabi ko nga po dati, ito po yung tawag doon, mobile
temple. Mobile temple. Pag sinabi nating mobile temple, hindi po yung cellphone, ha? Pag sinabi nating mobile, ibig sabihin na nadadala, movable ba? Movable. Pwedeng dalhin. For example, di ba meron tayong tent. Yung tent, di ba? Mobile siya kasi pwede mong iligpit. Alis ka, punta ka na ibang lugar, latag mo ulit. Ganon din po yung tabernakulo. Mobile temple nga lang siya. Hindi lang siya normal na tent. Okay, natulugan. But, yun nga, sinabi ni Mami, sinabi din ni Yana, yun yung worship place. Okay? Now, isa sa interesting na masasabi natin dito, yung ginamit dito ni John is yun nga, ang Panginoong Hesus ay tumahang kasama namin. Sa original na pagkasulat, parang yun nga, tabernacle. Kumbaga, nag-set, parang ang image nito, nag-set up siya ng tent na nagpapakita na temporary lang siya dito. Tama? Di ba ang tent, saan mo ba gagamitin yung tent? O kung babasahin natin yung Old Testament, gumagamit sila ng tent kapag sila ay naglalakbay. Ibig sabihin, hindi sila permanente doon sa lugar na yon. Kapag naglalagay ng tent, hindi ibig sabihin, dito na tayo. Naglalagay ng tent kasi panandalian lang, pansamantala, dito muna tayo magi-stay. So, ganun din po ang ginawa ng Panginoong Hesus. But, amazing thing is that, ang tabernacle po, in which yun yung original word, tabernacle, yun yung sinabi ni Yana kanina, ito yung lugar kung saan nagdidwell yung presence ni God. Una yan. Pangalawa, ano ba ginagawa sa temple? Diba, yun yung meeting place, no? Worship place, no? Nagdidwell ang presence ni God. Pangalawa, doon din po nire-reveal yung mga, inihahayag yung mga katotohanan. Okay? Diba? Doon tinuturo. Then lastly, doon din po, anong ginagawa sa templo? Doon, inihahandog ang mga, parang nire-rape, no? Sorry. Inaalay yung, may H, no? Inaalay yung mga handog para sa kapatawaran ng kasalanan. In which, lahat po ng tatlong iyon, yun po yung ginawa ng Panginoong Hesus. Pinakita niya ang presensya ng Panginoon. Kaya nga 'di ba sinabi, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian. 'Di ba? Kumbaga di-reveal, inihayag yung presence ni God. And inihayag ang katotohanan. Kaya nga 'di ba sabi, siya ay puspos ng biyaya at katotohanan kasi the truth was revealed through Christ. And siya ay namatay para sa ating kasalanan. Inihandog siya para sa ating mga kasalanan. So, napakalaman din po ng salitang tumahan. Kaya tinanong ko po kayo, anong ibig sabihin ng tumahan? No? Kasi meron pala siyang pinapakita na yun talagang ginawa ni Jesus na hindi lang siya pumunta dito. But yung original na writing, tabernacle, kung ano yung ginagawa sa tabernakulo, or sa tabernacle, yun din po yung isinagawa ng Panginoong Jesus. Di ba? And ngayon, hindi na natin kailangan ng temporary na templo, which is yun nga. Kasi tayo ay pinananahanan na ng Panginoon. So, it's by His grace. So, yun po ibig sabihin ng tumahang kasama namin. Okay, so bukas po, 5:30 na. Bukas, sasagutin po natin yung tanong na dadagdag ko lang po, no? Actually, ito yung tanong kahapon na dapat sagutin natin ngayon pero hindi nasagot. Yung tanong po na ano ang ibig sabihin ng puspos ng biyaya at katotohanan. And dagdag ko na lang din po yung tanong, anong ibig sabihin ng nakita namin yung kanyang kaluwalhatian? Although nasagot na po yun ni Kuya, yung kaluwalhatian na nakita, pero maganda na ma-discuss natin, marami pa po tayong madadagdag doon. May madadagdag pa po tayo doon.
So, yun po yung sagot. Ayun po yung tanong. Anong ibig sabihin ng nakita nilang kaluwalhatian? Ano yung nakita nila? Yes, nakita nilang kaluwalhatian. Pero ano ibig sabihin ng kaluwalhatian na iyon? Guess niyo po yung tanong? Then another is, ano ang ibig sabihin ng puspos ng biyaya at katotohanan? Okay? Gaya ng tanong ko kahapon, sa kadami-dami ng pwedeng i-describe sa Panginoong Jesus, bakit dinescribe siya na puspos siya ng biyaya at katotohanan? So, I think bukas, ano ba bukas? Wednesday, siguro mapapatuloy natin yung 14 and 15 tayo bukas. And then sa Thursday, 16, 17, 18. Kasi sa Friday po, wala po muna tayong Bible study. Pupunta po kami ng Manila para po sa conference. Saturday, wala rin po tayong Night of Psalms, Hymns, and Prayers kasi buong araw po yung conference ng Saturday. So Sunday, yon, Lord's Day Worship Service, 3 p.m. So yan po, patuloy po tayong mag-aral, manalangin, at sumunod po sa Panginoon. So tayo po ay manalangin for our closing. O Diyos, maraming salamat po. Tunay nga na napakadakila ng iyong mga ginawa at hindi talaga namin, Lord, ma-comprehend lahat. Pero salamat dahil gano'n na lamang aming pagkasabik na masilayan ka ng buong buo ng harapan, makita ang iyong kaluwalhatian at maihayag mo sa amin, Lord, yung walang hanggang kaluwalhatian mo, walang hanggang kagandahan mo, walang hanggang kadakilaan mo, O Diyos. Naway, Lord, panalangin ko po na punuin mo po ang puso ng bawat isa ng ganitong kasabikan na makita ang iyong kaluwalhatian. Lord, tanggalin mo na po sa bawat isa ang pagkahumaling sa mga kamunduhan, pagkahumaling sa kasiyahan na nagmumula sa mundo, na nagmumula sa panlilinlang, sa mga devices na ginagamit po ng kalaban. Naway ang bawat isa, Panginoon, ay maunawaan na tanging ang pagbabad lamang sa iyong salita, tanging pagkasabik at tanging pagsusumikap, Lord, na maunawaan ng iyong salita lamang ang dapat na napupuno sa aming mga puso at isipan. At ito ay naihahayag sa aming mga pamumuhay, sa aming pagsunod na naayon po sa iyong kalooban. O Diyos, ikaw po ang magbigay sa bawat isa ng pusong iyon. Salamat, Panginoon. Sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you po. See you po bukas sa Bible study natin. Bye! Tita Che and Tita Bing, no? Nanonood sa online, Tita Bing. Bye-bye! God bless po. Ingat.